Magkakaroon na ng maraming doktor sa isang probinsya sa Mindanao para matugunan ang kalusugan ng mga mamamayan nito. Si MJ Mondihar magbabalita live mula sa Sultan Kudarat. MJ, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Gikan diri sa Sultan Kudarat. Wala nang gagawin pa ang mga scholar ng Sultan Kudarat State University kundi mag-aral dahil libre na ang buong matrikulan ng kanilang edukasyon hanggang sila ay maging doktor. Hulog ng langit para sa registered nurse si Jethro ang pagkuha niya ngayon sa kursong medisina. Siya ay laking Takurong City dito sa Sultan Kudarat. Kasama si Jethro sa unang batch ng scholars ng College of Medicine ng Sultan Kudarat State University. I really desire to become a doctor, and all I did was prayed. I just prayed that it will be answered. God will send miracles, and fortunately, out of nowhere, SKSU offered this program, and I'm very happy. Ang dating sakitin naman na si Manuel, gustong maging doktor para makatulong sa mga may sakit. Suki ako sa hospital. So yun, I've seen them to become a miracle worker. So I always try and want to become a future doctor someday. Sina Jethro at Manuel ay dalawa sa 27 kabataan mula sa Sultan Kudarat at iba't ibang bahagi ng Mindanao na pinag-aaral ngayon ng libre sa SKSU College of Medicine. Ibig sabihin, wala silang babayaran sa mahigit 5 taon nilang pag-aaral ng medisina sa State University. Ang provincial government sa pamumuno ni Governor Dato Pax Ali Mangudadatu ang nasa likod ng libreng pag-aaral. Actually, very fortunate po yung mga students natin because our good governor, Dato Pax Ali Mangudadatu, really have this desire really to help. That's why yung first batches po natin ng students, free po yung kanilang tuition. They even have a 10,000 monthly stipend. Bukod dyan, may tatayo ring dormitory para sa mga scholar. Ayon sa SKSU College of Medicine, paraan ito ng provincial government na resolbahin ang kakulangan ng mga doktor para tutukan ang geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Ito yung mga pinakaliblib na lugar sa probinsya na pinakanangangailangan din ng serbisyong medikal. At sa halip na mag-hire, gumawa na lang sila ng factory ng mga doktor sa probinsya sa pamamagitan ng College of Medicine. Kung susumahin, kulang raw ang 1 milyong pondo bawat estudyante para makapag-produce sa isang doktor. Pero sa SKSU, libre ito. As of the moment, more than 1 million. Kasi on the average, nasa around roughly 200,000 per semester. And notwithstanding the books sa medical school. Ito nakaraang buwan lamang ng buksan ng SKSU College of Medicine, pati na ang bago nitong school building. What we're doing here is not for politics. It is not for us to have another list or another item in our list of accomplishments, but for us to have a better Sultan Kudarat. Paparating na ang state-of-the-art equipment sa SKSU College of Medicine at tiniyak nila ang competent learning strategy ng mga estudyante para maging handa ang mga ito sa pagsisilbi sa mga komunidad. May pending namang panukalang batas sa Kongreso para mapondohan sa national budget ang College of Medicine. Di naman ni Governor Mangudadatu, patuloy niyang isusulong katuwang ang iba't ibang stakeholders ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. This is not yet the end. This is only and merely a beginning towards a better tomorrow for our university and for the rest of the province of Sultan Kudarat. Kyle, bukod sa free na tuition fee o full scholarship, dito rin sa Sultan Kudarat yung ospital na walang cashier dahil nga libre para sa residents and non-residents at nauna nating naibalita yan sa SM9 noong nakaraang taon pa. Kung babalikan natin ng istorya, si former Governor Sultan Pax Mangudadatu ang nag-convert sa dating Polytechnic College, ngayon na Sultan Kudarat State University SKSU. Panahon naman ni former TESDA Chief, former Governor Teng Mangudadatu, ay naitatag naman yung College of Law. Sa panahon naman ngayon, third generation, ang batang gobernador na si Governor Pax Mangudadatu, ang College of Medicine ang magiging kanyang legasiya. Hindi magkasya yung mensahe, no? Sa dami ng mga nakausap natin kanina ng mga faculty at mga estudyante na nagpapasalamat nga sa programang ito ng provincial government. At nasa 50, Kyle, no, ng mga estudyante, cream of the crop
ang pag-aaralin ng libre hanggang sila magtapos sa pag-aaral para maging doktor at makatulong sa ating mga kababayan. Gikan diri sa Sultan Kudarat para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Balik sa iyo, Kyle. Alright, maraming salamat MJ Mondiar sa magandang balita.